Hindi na lang mga NPA ngayon ang, martial law, oo. Hindi na lang NPA ngayon 'yan. Ang balita ang sabi, uy, may mga nagko-comment, cancel daw yung martial law sa Davao. Cancel daw yung martial law sa Davao. Ay, yung martial law, yung ano, yung Maisog. Hindi ko lang alam kung damay pati yung etong binalita kanina. Kasi, eto yung balita kanina. May nakaset na Maisog sa Cebu. Ayan, balita to kanina, kanina pa nga madaling araw yan, 12 AM. Cebu, Philippines, an indignation rally calling for the resignation of President Ferdinand Marcos Jr. is set on Saturday at the Plaza Independencia in Cebu City. Bago tayo magpatuloy sa ating next topic, tayo po muna yung mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Marami. Ayan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na mo padala ng mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Gumawa kayo ng account, lagay niyo pa account details niyo at pwede kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit mo ang promo code na Coach Jared, makakuha na karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Hindi ko alam kung papayag. Well, it's a freedom park, so malamang sa malamang walang magagawang LGU dyan. Pero alam naman natin yung governor. Oo. Yung governor ng Cebu City. Oo, si Gwendolyn Garcia. Oo. Alam naman natin yun. Na Marcos supporter yun. Very, very much. Kaya hindi ko alam. I'm sure hindi to pipigilan ni Gwendolyn Garcia. Ni Governor Gwen. I'm very sure. Oo. Si Mike Rama, mayor. Siya yung mayor. So, well, regardless kung kung pipigilan o hindi ng tao dito ng LGU, the fact is, merong naka-schedule para bukas sa Cebu. The event is organized by Maisog Cebu, led by Pamela Barriquatro. Sabi niya, excuse me. We are inviting all Cebuanos to join us in solidarity and let us unite to show our indignation with what's going on in our country under the present administration. Sabi ni Barriquatro. Ay, they're expecting 2,000 participants. Ay, grabe. Kaya nyo pa ba, mga DBS, o mga Duterte Balahura supporters? Kaya nyo pa? I don't think so. Feeling ko hindi aabot to ng 2,000. Baka 20. Baka 20. Pwede pang 2. Baka 2. Pwede. At most 20. Oo, ganun. Pwede. 200 siguro. Let's be generous. 200. Let's see, meron silang 200 na supporters. So, walang problema dun. Okay lang yun. But 2,000 is it's too much. It's too much. Hindi kakayanin yan. A simultaneous rally is also scheduled in Manila and Davao. The Davao rally is expected to be led by former President Rodrigo Duterte. But as per information, kanina, ay baka raw canceled. Davao lang. As per information sa nakukuha ko dito sa chatroom. Alam nyo, mga Ojero, kahit naman, walang interest eh. Isang taon na kayong gumaganyan. Wala kayong traction. Hindi, para kayong tumatakbo sa treadmill. Para silang tumatakbo sa treadmill. Ganun ang drama nila ngayon. Davao Mayor Baste Duterte is expected to join the rally in Cebu. The organizers also expecting other personalities to come. Tapos organizers asked those who will come to wear black shirt to symbolize mourning the rally is dubbed Never Again to Marcos dictatorship. Wow, Luksang Bayan 921. Uy, in fairness, ang ganda nung maganda to. Gusto ko to. It's very catchy. Very catchy. Very, very catchy yung Luksang Bayan 921. Very catchy. In fairness, asa nag-isip nito. Props to you. Credit to whom credit is due. Yan, Luksang Bayan 921. Matunog. Kumbaga, madaling tandaan eh. Diba? Let us flood the country with black
and show the world that our people are in mourning, mourning the rape of democracy, the death of good government, the death of our sons and daughters at the hands of drug-crazed criminals in the streets and in the approaching war. Ano approaching war? Sa China? Tapos those who you cannot come to join the rally are also encouraged to wear black to show their support. Bukas magwa-white tayo. Hindi ako magba-black bukas. Kasi baka mapagkamalan na ako ay supporter ni Duterte. Hindi ako magba-black. Magwa-white ako bukas. Kahit mukha akong kahit times 2 ang taba ko sa puti, magpuputi ako bukas. Mas mukha akong mataba pag nakaputi. Ay hindi, magre-red na lang ako bukas. Maghahanap ako kung meron akong red na shirt. Magre-red shirt ako bukas. Tingnan natin kung makakahanap ako ulit. As it was a reign of terror, anguish, pain, suffering, and death, from which the scars remain in many homes and families. Alam niyo itong itong kung sino man yung ghostwriter niyo diyan, kayo mga supporter ng Digonggong. Alam niyo kung ang OA niyo, promise. Ang OA niyo. Parang yung speech ni Sara, 'di ba? I will not be bowed. You can skin me alive, but I will be. You can burn me and spread my ashes, blah, blah, blah. But you will find me unbowed. What the F? Seriously? Nakakadiri yung ghostwriter nyo. Ang OA. It was a dark moment in our nation's history when our people suffered not at the hands of foreign invaders, but the betrayal by one of our own. The group also said this year's observance of the martial law declaration forces the Filipinos to pause and reflect on the dangers and destruction that dictatorship imposed upon the nation. Ay oo, merong panahon na nagkaroon tayo ng ito very recent past na nagkaroon tayo ng parang glimpse of the quote unquote martial law violence. Quote unquote kasi ako hindi ako naniniwala doon. But anyway, I was too young. Hindi ko naman inabutan yung panahon na yun. But nonetheless, sabi, naniniwala ako, if anything, yung war on drugs ni Digong, mas malala yun dito. 30,000 yun. Matik. 30,000 yun, matik. Patay. Yung sa martial law, at most, kung maniniwala tayo sa sinasabi ng mga dilawan, at most, 10,000. Kung maniniwala tayo sa sinasabi ng dilawan, pero syempre, hindi rin naman tayo naniniwala sa sinasabi ng dilawan. Ay, ang drama Pero anyway, nakakapagod kayo basahin. Ito na lang huli. While more and more Filipinos are giving up not only their rights and privileges in exchange for government-sponsored ayudas and dole-outs, those who are in the good graces of the Marcoses and their minions increasingly abuse their power by harassing and persecuting political opponents, particularly the Duterte family and those who served under them at the slightest provocation. The group added. Ay, may ganun. Anyway, mga kotsero, totoo ba, number 1, na maraming mga Pilipino ang isinusuko kanilang mga kalayaan? Oo. At umaasa lang sa mga ayuda ng gobyerno. Actually, I beg to disagree. Bakit? Kasi kanina may nakita akong article. Wait, tatry kong hanapin ulit. Humahanap ko uli siya. May nakita kasi akong article . I beg to disagree because hindi na po masyadong umaasa sa ayuda mga Pilipino. 39% ng mga Pilipino naniniwalang gumanda ang kalidad ng kanilang buhay ngayong taon. 39%, mga kotsero. Napakarami niyan. Batay sa SWS survey, nakapagrehistro ng highest net gainer score na excellent o 26 plus 26% ang Balance Luzon. Sunod ang Metro Manila na may very high rating. Imagine, napakayaman ng Balance Luzon. Mas konti na ang mahihirap sa Balance Luzon. Sunod ang Metro Manila na may very high rating na plus 16. Tignan nyo naman yung Mindanao. My goodness. Pangatlo. Sa may
magandang sitwasyon ng kalagayan ng mga Pilipino. Pangatlo, ang Mindanao na may high rating na +7 and Visayas na high rating na may +1. Samantala, naitala rin ng SWS na ang mga pamilyang hindi nakaranas ng kagutuman ay very high sa score na +18, habang ang pamilyang dumanas ng moderate hunger ay may score na +12. Oh. Ang mga pamilya namang natukoy na not poor ay may excellent score na +26, habang ang pamilyang nagsabing poor sila ay may high score na +9. So mas konti yung nagsasabing mahirap sila. Laki ng diferensya, oh. +26 tsaka +9. So ano ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin yan, mga kochero? Mas konti ang di ba mas konti ang mahihirap, pero mas konti ang mga taong nakakaranas ng kahirapan ngayon sa Marcos administration. Oo. Kaya yung mga yung mga taong nagsasabi na gutom pa rin kami. Gutom pa rin kami. Baka try nyo magtrabaho para makakain kayo. try nyo hong magtrabaho para meron kayong pambili ng pagkain. Kasi mukhang sa Pilipinas ngayon, ang mga mahihirap or ang mga taong nagugutom, quote unquote, or nagsasabing nagugutom sila, ay ang mga taong binudol ni Digonggung. But anyway, going back, alam nyo mga kochero, sabi nga kanina, o may nagsabi nga sa ating kanina, at sabi rin dito sa ating chat room, sabi sa ating chat room, cancel daw yung maisog bukas. Hindi ko alam kung lahat hindi ko alam kung lahat kasi base sa balita, yung Cebu tuloy. Pero hindi ko alam kung cancel yung sa Cebu. Most probably mga kochero, ang dahilan kung ba't na-cancel na yung maisog ay dahil dito. Nabasa niyo na ba to? Oo. Nabasa niyo na ba? Notice of KOJC's non-participation in maisog rallies. Ay. Ayan. Due to the many constraints, the Kingdom of Judas cult is no longer able to participate in any maisog rallies. The Kingdom of Judas cult ministry's work is evangelism, which was neglected for a while, is now KOJC's topmost priority and concern. Thank you for your kind understanding. May the Almighty Father bless us all. From Kingdom of Judas cult, Marlon Acobo, Executive Minister. Ayan. Sabi ng Kingdom of Judas cult. Alam nyo mga kochero, this tells us a lot of things. Oo. Maraming reveal. Maraming reveal dito sa nangyari na to. Number one, this is my interpretation. Kasi alam nyo, pwede naman kasi hindi na mag-participate ang Kingdom of Judas cult pero tuloy pa rin yung event, di ba? Tuloy pa rin yung event. Kahit wala ng KOJC. Si Kingdom of Judas cult. Pwede naman yun eh. Pero bakit nakakancel? Ibig sabihin, ang financer ng maisog ay si Kibuloy. Konfirmado na ngayon yung ating sinabi noon. Kumpirmado na yung sinasabi natin noon. Matagal na nating sinabi to eh. Matagal na nating sinabi to mga kochero. Noon pa, nag-uumpisa pa lang yung maisog. Sinabi na natin to. Sinabi na natin na ang kutob ko nun, si KOJC ang pumopondo dito. Now this confirms na most probably there is truth doon sa sinabi natin before. Most probably. Na si Kibuloy ang pumopondo ng mga maisog. Bakit? Para akala niya kasi in his mind, itong si Kibulok, in his mind, kapag na-distab natin si Marcos bago ako mahuli, okay. Pag na-distab natin si Marcos bago ako matunto ng kapulisan, magandang balita sa akin yan. Oo. Ganun.
Baka kapag na-disturb natin si Marcos Jr., matanggal natin, makakalaya ako muli para manggahasa ng mga bata. Oo. Kasi aakyat yung alaga ko, aakyat yung alaga, talent manager. Aakyat yung alaga ko, magiging presidente yung alaga ko. Siyempre protektado na naman ako. 6 na taon ulit, 4 na taon pala. 4 na taon ulit, siyempre tatakbo pa siyang presidente. 'Pag tumakbo siyang presidente, o di dagdag 6 na taon, 10 taon na akong safe. Oo, gano'n. Pabor sa kanya. Pangalawa, mga kotsero, another confirmation is yung mga taong uma-attend ng maisog ay padded. Padded. Anong ibig sabihin? Umuupa sila ng warm bodies. Kung may nagbabayad para mag-rally, dapat merong bayaran. 'Di ba? Gano'n lang naman kasimple yun, Kung may nagbabayad para mag-rally, dapat meron kang bayaran. So, ibig sabihin, mga kotsero, yung warm bodies na nandoon sa mga rally-rally, bayad ni Kibuloy. Yung mga umaakyat doon, yung mga nagho-host, yung mga bayaderos, alam na. Alam na. Alam na. Na nadadampian sila, oo, namamantikaan. Ang galing, no? Kaano kaya ang mantika nila, no? Mahina siguro kasi Kibuloy yan, tapos ang hirap i-market ni Kibuloy, so malamang sa malamang mahina ang 500, 600 diyan a month. Yun yung sa mga high profile, syempre sa mga high profile yan, sa mga high profile. Doon sa mga medyo low profile, okay na dun mga 20, 30 mil, okay na yun. Simula nung na-freeze ang accounts ni Kibuloy, di ba na-freeze recently? Hindi lang yun, at in-extend pa yung freeze order ni Kibuloy. Doon nag-umpisa na mabawas-bawasan yung mga maisog. Pansin niyo ba? Di ba? Humina ng humina yung maisog simula na freeze yung accounts. Paano pa magmamaisog? Oo, wala nang access sa bangko. Hindi na maka-access sa bangko. Oo. Tapos, nung wala nang pera para sa maisog, ano nangyari? Nag-away-away na sila. Oo, nag-away-away na. Tapos meron pang iba na nagsasabi, babaligtad na ako kasi buti pa yung mga nauna kong kaibigan, okay sila. Ako, alam niyo mga kotsero, feeling ko walang connection yung Pogo dyan, sa maisog. No? Ako feeling ko walang connection yung Pogo dyan. Wala. Ang connection ng maisog, si KOJC, yan talaga yan. Yan talaga yan. So, mukhang to. Yan. It's a confirmation of yung matagal na nating pinaghihinalaan. So, number 1, yung itong pag back out ni KOJC. Number 1, it proves na si KOJC is directly involved sa maisog. Number 1. Okay? So, yun ang number 1. Number 2, it also proves na si KOJC ay pumopondo ng mga rally ng maisog. Which is actually, kahit hindi naman to ginawa ni Kibuloy, obvious naman, pumopondo siya. Sino ba nagko-cover ng mga maisog? Di ba si KOJC? Si SMNI? That's very obvious. Kahit hindi sila umamin, kahit hindi nangyari to, it's very obvious na si SMNI at si KOJC ang pumopondo ng maisog rallies. Oo. Number 3, this also proves, mga kotsero, ito pangatlo, ito na yung last, na hindi na kaya ni Kibuloy pondohan ang kanyang propaganda machine. Hindi na niya kayang pondohan yung kanyang propaganda machine. Hindi na. Bakit? Number one, nakatali sa bangko lahat Nakatali lahat ng account niya sa bangko. Naka-freeze, naka-amlock Mahal ang litigation. Malaki yung litigation expenses niya. Baka yung natitirang pera niya na nandyan, itinatabi na lang niya
para sa litigation niya. Pambayad kay Torion. Pambayad kay Topacio. Mahal ang litigation lalo na sa kaso ni Kibuloy. Malaki ang dyan, acceptance dyan for sure. Malaki ang acceptance fee dyan. Mahina ang 1 million dyan sa kaso ni Kibuloy. High profile, tapos ganyan. Baka nga hindi pa yan hindi pa nga acceptance fee yan, baka retainers na yan Baka naka-retainers na. Kasi long lengthy litigation to, matagal to, mahaba. Matagal na to. So baka hindi yan one time big time na yung bawa. Usually kasi mga abogado yung acceptance fee nila, one time big time yon. So limbawa, 300k, pero that's one case. Yun na yung babayaran mo sa acceptance. 300k lang. And then moving forward, mga na lang, appearance fees, tapos kung may notarial fees, etc. etc. Yun na lang yung babayaran mo. Pero kung ganito, matagal yung engagement mo, hindi pwede dito yung one time big time. Magiging retainers na siya. Wala nang ibang kliyente si Torion maliban kay Kibuloy. Siya na lang. Wala na siyang ibang magiging kliyente. Oo. Si Torion na lang, si Kibuloy na lang magiging kliyente ni Torion. Malaki yung kaso niya, mabigat Mahirap ilaban. Honorarium si Torion, hindi ako naniniwala. Walang abogadong papayag sa honorarium. Hindi, walang ganun. Hindi ako naniniwala. Kapag sinabi niya honorarium siya, hindi ako maniniwala. Paano si Topacio? Baka si Topacio ang lead. Siya yung lead counsel, tapos secondary counsel si Torion. Paano makakabayad si Pacquiao naka-freeze ang bank accounts niya? Baka meron siyang cash, di ba? Baka meron siyang cash. We don't know. Baka meron siyang cash. Pero definitely, mga kotsero, sigurado, paubos na ang balon. Natutuyo na ang balon, guys. For sure. Natutuyo na ang balon. Dahil dito. Yan. For sure yan. Natutuyo na ang balon. So, bahala sa buhay nila. Di ba? Problema nila yan. Si Sonsa may 1M a month pa. At abangan nyo, pag si Sonsa hindi na nagsasalita, sabihin wala nang padulas. Pag si Sonsa hindi na nagsasalita tungkol kay Kibuloy, wala na. Tapos na. Tapos na ang usapan. Ang arrangement. Baka kay Duterte na lang siya. Unless sasaluhin siya ni Duterte. Di ba? We don't know. Tingnan natin. Basta alam natin, umamin siya. 1M siya per month as a consultant. Consultant. Buti. Ito nga nakakatawa dun sa mga sa mga nagtatanggol kay Kibuloy na galing ng SMNI. Ito lang Ito lang. Sana kayo dyan sa SMNI ay binabayaran ng tama ni Kibuloy. Imagine, si Jason, binayaran niya ng 1M tapos sila honorarium lang. Mag-isip-isip kayo dyan, mga taga-SMNI. Alam niyo yung ibig kong sabihin. Kung ako yun, magagalit ako Binabayaran mo yung consultant ng 1M tapos ako, wala akong sahod, honorarium lang. Tagal ko nang pinaparamdam yan. Ang tagal ko nang sinasabi yan before. Walang inaway pa ako dyan, di ba? Naalala nyo? Inaway ako dyan ng mga Duterte Balahura supporters. Gumagawa daw ang fake news. Ano nangyari? Anong nangyari sa hearing? Umamin ang abogado ng SMNI na hindi nagpapasahod ang SMNI. Hindi ho kami nagpapasahod dahil kami po ay isang simbahan. Kami po ay isang corporation soul. Ang amin pong mga workers ay mga volunteers. Kaya hindi po kami nagpapasahod. Kami po ay nagbibigay lamang ng honorarium. Dapat nga nakisali pa si Dole dyan Sa kasuhan, dapat nakisali pa si Dole, Department of Labor and Employment. Nako, imbestigahan nyo po yan kung meron pong taga-Dole na nakikinig sa ating live stream. Paki-imbestigahan po ang employee, labor environment ng SMNI. Marami pong willing magsalita. Ayaw lang nila. Kasi nakapirma sila ng confidentiality agreement. Pero ako hindi ako nakapirma.
Hindi naman ako naging empleyado eh. Wala sila SSS, retirement, wala. Wala, honorarium nga eh. Ibig sabihin, they're not employees. There is no employer-employee relationship. Pero palusot lang yun, guys. Empleyado talaga sila. Oo. Bakit? Because their work is necessary and beneficial to the company. So, ibig sabihin, they are covered by the labor code. Ako, Diyos ko, dapat imbestigahan ni Dole yan. Dapat imbestigahan ni Dole yan. Kasi mga kotsero, kahit corporation sole ka, kahit ikaw ay isang religious institution, kung ang iyong korporasyon, ang purpose ng iyong korporasyon ay hindi related sa pagtatayo ng simbahan, sa pagtatayo at maintenance ng simbahan, ay i-consider ka lamang na na parang secondary, yung pagiging corporation sole parang secondary lamang. Oo. Ang primary purpose ng SMNI yung broadcasting eh. Kaya nga sila may broadcast franchise eh. So sabihin, they're functioning as a private corporation, not as a church. Mga kotsero, ang mga non-government organizations na nagpapasahod eh. Simbahan pa. Non-government organization din naman ang simbahan. Although syempre merong mga ibang benefits ang simbahan. So dapat, kung tutuusin, dapat imbestigahan din ng Dole yung labor practices ng SMNI. Kasi inamin yun dun sa hearing eh. Sa congressional hearing. Ewan ko lang, ba't hindi sinundan? Ewan ko bakit hindi finalo through. Kasi mga kutsero, yung simbahan nga namin nagpapasahod eh. Mayroong withholding tax, may SSS, may PhilHealth, lahat ng benefits binibigay sa mga full-time employees nila, kahit simbahan. Oh. Kami sa CCF, ganun. Mga full-time employees, mga pastors, may sahod sila, may withholding tax sila. Nagbabayad ng tax. Oh, kahit hindi naman required, nagbabayad ng tax, withholding. Merong SSS, may PhilHealth, kumpleto. So ngayon alam na natin ang maisog. So tuloy na ba yung cancellation bukas ng ng tao dito ng Cebu? Malalaman natin bukas. Okay, so mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Daddy YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. And by the way, wait lang. Nakailang likes tayo today? 2,461. Umabot tayo ng 4,000 kanina eh, no? Medyo kuripo talaga kayo sa likes eh, no? Di bale, babigay bukas. Anyway, mga katsura, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. Share nyo po yung mga replays natin para marami kong makarinig ng mga pinag-uusapan natin dito, mga katsura. And I'll see all of you tomorrow sa next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Bye-bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?